Nagkaharap na sina Janine at Tonet pero hindi naging maganda ang unang pagkikita nila. Agad na tinanong ni Janine kung katulong ba ito sa bahay. Nagulat si Tonet at ipinaliwanag na assistant siya ni Atoy. Ngunit mayabang na sinagot ni Janine na assistant man o katulong, pareho lang daw iyon dahil pareho pa rin nagsisilbi sa kanyang daddy Atoy. Hindi pa doon natatapos ang pang-aasar ni Janine. Pinakialaman pa niya ang mga gamit ni Atoy sa pananahi at ikinalat ang mga ito. Sinubukan siyang pigilan ni Tonet dahil baka magalit si Atoy at mahirapan itong magtrabaho kapag may nawala. Pero lalo lamang siyang inasar ni Janine at dito ay nag-walkout siya. Napailing na lang si Tonet at nasabing bata pa lamang ito ay parang tumutubo na agad ang kanyang sungay. Habang nagliligpit si Tonet, aksidente niyang nakita ang blood record ni Janine. Doon niya nalaman na AB positive ang blood type nito, bagay na lalo pang nagpalito sa kanya. Samantala, ipinagtimpla ni Ibiang ng kape si Atoy at nagustuhan niya naman ito. Dahil dito ay nainggit si Janine at ipinagmayabang na mas masarap daw siyang magtimpla. Nagboluntaryo siyang gumawa ng panibagong kape, ngunit dahil sa kalituhan ay asin ang nailagay sa halip na asukal. Nang matikman iyon ni Atoy ay halos mailuwa niya nga ang sobrang alat na timpla. Nauwi ang lahat sa sermon, ipinaliwanag ni Atoy na mali ang ginawa ni Ibiang kahit prank lamang iyon. Humingi naman agad ng tawad si Ibiang at nangakong hindi na mauulit ang ganoong biro. Sa blood donation drive naman sa Tabang Lupa, isa si Atoy sa mga unang nag-donate ng dugo. Paglabas niya ay nakasalubong niya si Tonet at niyaya rin niya ito na mag-donate. Nang tanungin ni Atoy kung ano ang type nito, pabirong sagot ni Tonet na ikaw ang type ko. Natawa na lamang si Atoy nang sabihing biro lang iyon. Habang abala ang lahat, nagpa siya namang makipagbati si Ibiang kay Janine. Lumapit siya upang humingi ng tawad at sinabing gusto niya lamang na maging maayos sila para maging masaya na rin ang kanilang tatay Atoy. Ngunit halatang hindi pa rin lumalambot ang puso ni Janine. Maya-maya pa ay napansin ni Janine ang isang bes, kaya naman hinila niya ito kahit pinipigilan na siya ni Ibiang. Sa ikalawang paghila niya, biglang bumukas ang isang secret room. Dito ay tumambad kay Janine ang isang nakakamanghang mga bagay, magamit ni Atoy sa kanyang undercover missions at ang matatalim na kutsilyo pati na ang mga baril. Ito na nga ba ang magiging simula ng mas malaking gulong haharapin ng pamilya ni Atoy dahil dito nga ay pagbibintangan ni Janine na si Ibiang ang may kagagawan kung bakit napasok nila itong secret room. Abangan natin yan dito lang sa The Master Cutter.